Stage 7 Tour of Luzon 2026 Individual Time Trial. Lee Uy Min ng Team Sol, ito yung unang pinapakawalan at meron silang 22 kilometers. At ito naman yung talagang mga delikado to para sa mga general classification sa mga individual. Dahil kapag hindi ka malakas pumanay nito at natalo ka, medyo mababago na ang oras natin sa ating general classification sa ating individual. Umaga Team Zol ang ating unang pinapakawalan sa ating individual time trial na 22 kilometers. Team Gap yung naman ang next natin dito. Tsaka si Dayong Juha, alamin natin kung meron pa ba siyang kondisyon dahil sa nangyari sa kanya dahil na hospital din siya. John Paul Laurita ng MPT Dry Hub. Isa sa mga inaasahan pagdating sa ahon, dito sila masusubukan ngayon sa kanilang sarili kung paano sila pumanay, kung ano mga discard nila rito sa individual time trial. Dahil dito hindi mo talaga pwedeng biglain dito na tatakbo ka ng matulin dahil kapag ikaw ay talagang nagmamadali ka agad rito, baka pagdating sa dulo ay mahirapan ka dahil meron ka talagang plano, meron ka talagang alam din na talagang kung saan ka dapat magmamadali. Kenneth Maramba ng Team Derena. Ito yung talagang malakas din. Kumbaga domestic, may lugto ng MPT Dry Hub. Ito naman ay napakahirap din yung kanilang laban ngayon at abangan natin yung ating mga dayuhan ng mga taga-ibang bansa. Ito binaliktad to nila. Yung mga malayo dito sa general classification, sila yung unang pinapakawalan rito ngayon. Yung mga malakas, sila naman yung nasa huli. Kaya ito baliktad yung ating naging start ngayon at Ramon de la Cruz ng Excellent Noodles. Dahil marami rito ang nag-aabang dahil yung mga malayo naman nito, sila ang gusto sanang makakakuha ng malaking oras o mababang oras, pero napakahirap naman dahil kapag hindi ka sanay nito, napakahirap mo itong gawin dahil lahat naman to sila malakas, pero merong specialty ang rider na kung saan doon ka malakas. Kumbaga kagaya nila na Slim, yan ang ating abangan, at saka Ronald Uranza, Mervin Corpus, at Rustum Lim, Joseph Habinyar, sayang si Mac Galido. Ito yung mga favorito talaga sana, yun nga lang ay nandiyan sa MPT Dry Hub na siya. John T. Harris ng Team 7-11. Ito yung mga isa sa mga import din na aabangan natin kung ano kaya ang magandang oras din na ipapakita niya. Bababa kaya Danny Harabata ng MPT, pati Pangasinan. Marami talaga ang talagang mababago ang ating individual classification natin dito. John Rinabara ng Standard Insurance. Dito masusubukan ng mga climber, pero alam naman nila na talagang mahirapan sila dito dahil sanay sila sa ahon. Dahil ito patag, medyo mahirapan ka talaga dahil ito yung mga malakas dumiin. Yung diin na talagang tansyado mo, planado mo. Julius Tudod ng Team Derena. Itong mga climber natin ngayon, masusubukan na muna sila dito kung paano sila gumalaw, paano sila individual time trial, pero national champion ito sa under 23 natin si Julius Tudod. Isa to sa mga inaabangan, inaasahan ng kanyang team. At maraming salamat sa lahat ng mga followers natin. Thank you sa lahat ng mga subscribers. Thank you. Syempre sa Signal, thank you rin sa Tour of Luzon dahil napabilang tayo rito. Benedict Soriano ng Team Pangasinan. Ito medyo tahimik muna sa kanyang start. Di mo talaga pwede biglain rito Kailangan mo rin talagang dahan-dahanin para hindi dumugo dahil para ang inaabangan talaga dito yung dulo RR King Rocky ng MPT Dry Hub. Ito mga climber ng ating nakikita ngayon na ito yung mga talagang nasa malayo sa GC, kaya ito naman sila sa pinakaunang binitawan. Ivan Anisimov, ito na naman napakahirap ito para sa kanya, pero dahil wala siyang kasama ngayon, alamin natin kung ano mga speed kaya niya dito. Mahirapan kaya siya dahil wala siyang kasama o mas maganda yung kanyang ipapakita rito ngayon. Dahil nga, syempre, namamayagpag, kumbaga nagpapakitang gilas talaga ang mga LCW dahil sila ang nakauna talaga. Grabe yung kanilang bakbakan ngayon rito sa individual. Div Kangaya ng Standard Insurance. Ito medyo lonely, medyo matamlay yung start
Russell Agapito ng MPT Rihab. Kung mga lumalaban, isang palaban na rider na kung saan handa rin siyang makikipagsabayan at dito kaya sa kanyang individual. Kanya-kanyang pigaan na to, wala ka dapat talaga, hindi ka na maghihingi dyan na palit tayo dahil sarili mo talaga dyan. Nor Arif Daniel ng Malaysian National. Kung mga lumalaban din sila nito, kung mayroon silang kampi na talagang nasa breakaway sa ating stage 6. Joseph Habinyar, ito yung ating defending champion sa taon ng 2025 Tour of Luzon. At dito kaya sa taon ng 2026, kaya kanyang panindigan o kaya niyang talagang nasa taas kaya siya ngayon rito dahil mapakaraming kalaban. At saka yung gamit nila na bike, normal bike ito ha. Kumbaga ito yung medyo mahirapan ka rin konti dahil kapag TT bike ang gamit mo, mas matulin dahil yung hangin, kumbaga pati helmet, naka-aerodynamic ka doon. Talaga ito, normal bike ang kanilang gamit ngayon. Kaya dito sila ay diskarte na lang siguro to at saka halong swerte, kondisyon para ikaw ay malakas. Pero alam naman natin na talaga na malakas talaga ang mga taga-ibang bansa dahil sa training pa lang lamang na kaagad talaga sila sumisubasalan ng Team Excellent Noodles. At ito ay nawala na ito sa GC ha. Matapos yung kanilang kahapon nga stage 6, naiwan siya pagdating na sa ahon. Kaya ito nalaglag na. Sa halip na pang-apat ito si Sumisu ha. Napalitan ni Habi Anton ng 7-11. Medyo kinain talaga si Sumisu dahil naiwan. So ito si Ronald Uranza, isa rin to sa mga inaasahan, inaabangan ng kanyang team. Veteranong rider, kanyang talagang laban natin ngayon ay abangan natin ha, isang sprinter, isang climber na mayroong pang panay talaga to. Kung makakilala ito si Ronald Uranza at Go for Gold Marmin Bandak. Ito malakas talaga to, champion ng Tour of Matabungay dahil grabe pumanay, kasama yun ng Koreano. Napakatindi talaga. Kumbaga iba talaga ang mga palaban na rider dahil aabot talaga hanggang dulo. Kaya masusubukan dito rin si Marmin Bandak dahil malakas ito rin ha. Mga ITT, kumbaga palaban talaga ang mga team Go for Gold dahil pulido sila. Ang hindi maepektuhan natin rito ang team classification at Chavita Abian ng Ponte Racing Team. Ang maapektuhan lang dito yung individual na oras mo. Kumbaga kapag ikaw ay mahina dito tapos pasok ka sa top 10, medyo mababago. At ito naman si Ryan Tugawin, medyo lang hinayang tayo dito. Akala natin siya na nanalo dahil nakadilaw. Yun nga lang, talagang napanood natin sa slow-mo na pangalawa lang siya. Ganun talaga medyo nagkakamali tayo ng konti. Kaya pasensya na kayo dyan. Kaya ito ay nakangiti pa. Medyo dito masusubukan ng mga sprinter ngayon dahil alam naman nila na mahirapan sila dahil kailangan nila taga-boilo. Ito walang taga-boilo rito. Ang kailangan mo rito, sariling sikap, para ikaw ay makakausad sa finish line dahil kapag ikaw ay tinamad rito, talagang mahirap talaga. Kumbaga hindi daw sila sanay sa mga ganitong talagang panayan, yung wala silang kasama. Malungkot naman talaga at ito yung ating polka dots jersey at nakabalik dito si Dayong Jo. Kumbaga kagabi ay talagang nadala sa ospital pero ito bumalik siya. Dahil ito pasok to sa top 3 dahil last year Joseph Habinyar, Mervin Corpus at ito si Dayong Jo. Kumbaga dito siya palaban talaga. Kahit may iniinda, alam niya na kaya ko to, lalaban ako dahil hindi ako pumunta dito para alagaan ako. Pumunta ako dito para lumaro dito sa Tour of Luzon 2026. Kaya lalaban ako kahit anong mangyari. Kaya top 3 natin sa individual, grabe si Nikita Yose Abin Kyung Ho yung ating pangatlo.